Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel. So for today's video mga ka-farmers ay magbibigay ako ng update sa ating babuyan. Sold out na po ang lahat nating fatteners mga ka-farmers. So naibenta ko po sila lahat kahapon mga ka-farmers at ngayon kinukuha po yung isa. So ayan, tingnan nyo po. Ayan, wala nang laman ang ating kulungan dito mga ka-farmers. Yung may laman yung andito pa kasi nakabili tayo ng bagong mga biik. At saka yung andito mga ka-farmers, wala na ding laman. Ayan. So, ang bilis lang na ibenta natin yung ating mga fatteners. Dito kasi sa amin mga ka-farmers, mas mabilis na maibenta kapag yung ating mga baboy na ibibenta, yung mga panglitsunin, yung mga nasa starter stage pa mga ka-farmers. At alam nyo ba mga ka-farmers na ang baboy na nasa ganitong stage pa na binibenta natin ay mas malaki po ang ating kinikita. Proven po talaga yan mga ka-farmers, mas malaki po talaga yung kikitain natin. Sa batch na ito mga ka-farmers, medyo mataas po yung profit na nakukuha ko. Nasa 6,000 to 7,000 po lahat sa 5 baboy mga ka-farmers. So, hindi na po talaga siya lugi kapag yan po ang nangyayari. Maliit lang po talaga yung pinapatong ko mga ka-farmers, pero so far, so good po siya. So, para sa ating ibang mga ka-farmers na nag-aalaga ng baboy, kung merong bibili ng panglitsunin mga ka-farmers, much better na ibenta nyo po panglitsunin. Huwag nyo na pong paabutin ng mga 3.5 to 4 months yung para pangkarne talaga mga ka-farmers. Actually, yun talaga yung plan ko na pangkarne siya. Nag-iisip pa nga ako mga ka-farmers na pwede ko siyang ikarne sa December 24 at December 31. Pero ngayon kasing papalapit ang Pasko mga ka-farmers, mas mabenta kasi yung mga baboy na panglitsunin dahil alam nyo na merong mga okasyon at hindi kompleto po ang okasyon dito sa Pilipinas kapag walang lechon mga ka-farmers, kaya marami po talagang orders na lechon. Pero yung sa akin lang, binibenta ko siya na panglitsunin, so sila na po yung bahala na maglechon doon mga ka-farmers. Pero actually, meron din kaming service na maglechon mga ka-farmers, pero meron na po siyang additional expense or additional charge po mga ka-farmers para sa mga pangtimpla, sa labor, sa lechon, mga ganun po. So, kapag buhay na pang litsunin yung binibenta ko, so at least wala na po akong iniisip mga ka-farmers. Then ngayon, nakabili ako ng 3 biik. Medyo bansot sila mga ka-farmers. Yung breed nito ay Dorok Train daw po. So, ito sila. So, ayan sila mga ka-farmers. Talagang ang payat-payat nila, pero okay lang kasi mura ko silang nabili mga ka-farmers. Ngayon kasi grabe yung presyo ng biik mga ka-farmers, nasa 2,800 to 3,000 dito sa Negros Oriental. Din ito, nabili ko siya ng 2,200. So ako pa po yung magpapataba niyan mga ka-farmers. At the same din yung gagawin ko kapag pwede na siyang malitsyon, so i-dispose ko din siya na panglitsunin. Yun yung target natin ngayon mga ka-farmers dahil nakikita ko na hindi ka masyadong mapapagod at mas malaki po yung kikitain natin. So, ayan, umiinom siya ng tubig. Yung tubig nila ay nilagyan natin yan ng Scourex. Dahil masyado silang maliit mga ka-farmers, so nilalagyan natin ng Scourex para prevention sa pagtatai. Very delicate lang ang ganito kalaking mga biik mga ka-farmers. Hindi talaga natin pwedeng bigyan ng maraming pagkain dahil mas madali silang magtatae. Sa Sunday, pupurgahin po natin to mga ka-farmers. Then after 3 days or after a week, kung available po yung asawa ko, so bibigyan din natin ng vitamins. Pero yung pagkain nila ngayon, pinahaluan ko palagi ng King's Vita Plus para at least makatutulong din na magkakaroon ng laman yung kanilang katawan mga ka-farmers. Na-i-deliver to sa akin the other day, last November 29. So, let's see after a week mga ka-farmers kung meron po bang improvement. So, ayan. Ito na naman yung bago nating kasama ngayon mga ka-farmers. Dahil yung lahat nating mga kasama dati na ibenta na po. So, ipapakita ko na lang po mga ka-farmers sa next vlog ko kung magkano po yung nagiging puhunan ko sa mga 5 baboy na iyon. Dahil 2 po yung mga
malalaki na mga ka-farmers. Malapit na pong mag-grower yung dalawa. Then yung tatlo ay nagsisimula pa po silang mag-starter feeds mga ka-farmers. Hindi pa nga siguro nakaabot ng mga ilang kilos yung nakakain nilang starter feeds. Hindi pa siya umaabot ng isang sako. So, yan mga ka-farmers, ipapakita ko na lang po sa next vlog ko kung magkano po yung nagastos ko at kung magkano po yung talagang kita ko mga ka-farmers para malalaman din ninyo kung magkano po ba yung talagang nagiging profit ko that time mga ka-farmers, kung bakit ako nakapagsasabi na mas malaki talaga yung kita kapag yung baboy natin ay hanggang starter stage lang, kung saan starter feeds lang din ang palagi natin pinapakain. So, yun lamang po mga ka-farmers ang share ko for today's video. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag niyo din pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Thank you for watching. Happy farming! Bye-bye!